Ilang grupo ang plano umanong maghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice, personal siyang kinausap na ilang grupo para isulong ang impeachment complaint laban sa Pangulo dahil umano sa betrayal of public trust. May groups sumawag sa akin, pinapakiusapan ako daw ako mag-endorse ng impeachment against President BBM. Sabi ko, hindi ako po pwede dahil sa under the new rules ng Supreme Court, dadaan yan sa Committee on Justice. These are pro-Vice President groups. Bukod kay Erice, may iba pang kongresista na naniniwala na may basihan para ipa-impeach ang Pangulo. Sa kabila nito ay walang balak si Erice na i-endorso ang anumang ihahaing impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. 1.45 trillion in insertions, diversions, amendments, napunta sa mga anomalous projects, hindi kumibo yung kabinete niya. Sabi ko nga, kung 2023 lang, baka napalusutan siya. Pero 2024, 2025, pinirmahan niya. Sabi niya, nireview niya. Can be considered as an inexcusable gross negligence, which is one of the basis for betrayal of public trust. Sir, if you believe that, bakit hindi niyo na lang po i-endorse yung ifa-file na complaint? Ayoko makulaya. Hindi naman ako Duterte. I would like to maintain my independence. Ang tinig ni Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice, kinundi na naman ni House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang tila paggamit sa impeachment process bilang political weapon. Sinabi naman isang kongresista na kung itutulak ang impeachment laban sa Pangulo, dapat matiyak ang due process. Should be based on solid grounds. We're talking about culpable violation of the Constitution. It is not mere rhetoric. It should not also be made like a clickbait or propaganda to create political noise. Ang tinig ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong.